Pagtutok ni Congressman Leandro Ligarda Leviste sa mga umano'y maanumalyang proyekto ng DPWH sa 1st District ng Batangas. Tuloy-tuloy pa rin ito'y kahit may nagtangkang manuhol sa kanya. May detalye si Melales Moras. Nananatili pa rin sa kustodiya ng Taal Municipal Police Station sa Batangas si Engineer Abelardo Calalo. Siya ang District Engineer ng DPWH Batangas 1st District na naaresto dahil sa tangka umanong panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste. Ayon sa mga pulis, layon sana ni Calalo na mapigilan ang investigasyon ni Leviste sa umano'y palpak na DPWH projects sa distrito. Pero imbis na tanggapin ng suhol, agad siyang isinumbong ng kongresista sa mga otoridad. Pumunta po kami doon, naabutan namin si DE na may hawak na eco bag at may lamang pera. Base po sa inventory namin, inabot siya ng 3.1, 26.9. Sinubukan ng PTV News na kausapin ng sospek pero tikom ang kanyang bibig. Baka pwede pong makunan kayo ng panig kung may gusto lang po kayo iparating sa publiko. Sa kabila ng umano'y tangkang panunuhol, hindi naman nagpatinag sa kanyang pagsisiyasat si Leviste. Nag-inspeksyon pa siya sa binambang Riverbank Protection Project sa bayan ng Balayan sa Batangas pa rin na isa sa mga tinitingnang maanumalya umanong proyekto ng DPWH sa distrito. Paano ba naman, bukod sa sira-sira na ito kahit kapapagawa lang, natukoy ring kulang-kulang sa sukat ang mga sheet pile na ginamit dito. Dapat 15 meters. 15 ang sheet pile. At ang unang sinukat ay 3.96, ang pangalawa ay 5.5. Siyempre po, kung sabihin mo na kalahati ng ginastos sa proyektong ito na 338 o mahigit ay sa sheet pile, at sabihin po natin 1/3 lang pala ang haba ng sheet piles na actually na inilagay. Yung 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. Sabi ni Congressman Leviste, formal siyang maghahain ng reklamo laban kay Engineer Calalo ngayong Martes sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor. Pero higit sa umano'y bribery, nais daw niyang mas mabigyang pansin ang tindi ng epekto ng mga anomalyang tulad nito. This is more than just about the incident being discussed. This is about how we can get our money's worth on the 1 trillion pesos in flood control projects, and whether it is really wise for the government to spend another 250 billion pesos plus for new projects in 2026, when instead, if we just do audits like this, we can ask the contractors of the previous projects to cover the cost of repairing and extending them. Ayon sa mga residenteng nakausap natin, kung gawa lang sana ang proyektong ito, hindi ganoon kataas ang baha na aabot sa kanila tuwing may kalamidad. Ayon sa House Infracom na mag-iimbestiga na rin ukol sa isyu ng flood control projects, posible na rin nilang isama sa kanilang talakayan ang isyu sa Batangas. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.